Yun mga ka-best friend, good morning at syempre welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Welcome back na naman sa panibagong vlog sa araw na ito mga ka-best friend. So may mga comments dun sa vlog natin tungkol sa Hyundai Ion. Ito po yung maliit at cute na sasakyan ng Hyundai. Napakaganda nito guys, kahit saang sulok ka pwede mo talagang isiksik gawa ng napakaliit ito. At maliit ito ng konti sa Wigo. Pero kagandahan kasi kagandahan din kasi dito sa Hyundai Ion ay napakatipid sa gas mga ka-best friend. Ito yung maganda sa Ion. Okay, punta tayo sa topic natin kasi maraming nagtatanong kung may mga piyesa ba itong mabibili dito sa atin, sa bansa natin sa Pilipinas, no? Actually, anywhere in the Philippines ay merong piyesa ang Hyundai Ion. Basta yung bibilan nyo na shop ay syempre yung malaking shop. Huwag kayo bibili sa mga maliit lang kasi syempre hindi natin masasabi, wala silang pesa. Pero sa mga sa mga cities, marami po diyan mga best friend, mga Iloilo City, Tuguegarao City, Bacolod City. Basta may mga city, may mga shop na diyan malalaki. Diyan yung maraming piyesa. Mga ka-best friend, no? Kasi maraming mga diyan, mga automotive supply na malalaki, yung marami silang stock ng mga kahit anong sasakyan. So ano pa, yung asbag natin nagpaayos tayo ng aircon nito. Gawa ng yung aircon nito ay nagkaroon ng diferensya yung kanyang evaporator, so ayaw lumamig. So napakatagal na pagtitiis gawa ng tinrace pa yung singaw. So talagang yung tinanggal na itong ating evaporator ay marami ng butas, so hindi na kaya i-repair. Talagang kailangan na palitan, na kaya soldahin. Unlike pagka dalawa-tatlo lang ang butas, pwede pa. Pero pagka marami na, sa bawat gilid ng group ay merong butas, ay maraming singaw, hindi na talaga kaya mga best friend i-soldahin. Kaya ang ginawa natin, binilhan natin ng evaporator na halagang nasa 9,000. Dito kasi sa Tuguegarao medyo mahal talaga yung yung pyesa. So umabot ng 9,000 ang evaporator nitong Ion. Mahal, grabe. Talagang nagulat ako. Pero sa Lazada pag bumili ka nasa 3,500 yung evaporator, 3,000 to 4,000 yung evaporator. Pero talagang napakamahal pala dito sa sa Tuguegarao. Pero yun nga, kailangan kasi talaga kaya yun, binili na lang yung evaporator. So 9,000 yun evaporator. Then ang isa pa sa nagtanong doon, yung mga lock sa gilid, no, ay ayan, yung mga lock nito kasi naka-automatic na to, naka-ano na siya, naka-remote. So pinalagyan ito ng mga linya para doon sa remote niya sa bawat lock ng pintuan. So yun ang ang nangyari, ang bilis masira ng lock na nilagay dito. Kaya ngayon pag inopen mo, yung mga portion na ayaw magbukas, siguro sa quality din ng nilagay na dynamo ng lock. Subukan natin guys. Ayan, ayan, close lahat. Pero pag pa-open yung ibang portion ng yung ibang pintuan ay tulad nito naka-close pa rin. So kailangan mo pa iangat, no? So isa pa sa masasabi natin dito, fuel consumption. Talagang the best ang fuel consumption nitong Hyundai Ion. Napakatipid niya. Around Tuguegarao talagang ang 1,000 ang full tank mo, maabot ng 3 hanggang 4 na linggo. Minsan naabot ng 1 buwan. Dito lang sa Tuguegarao City. Very efficient itong si Hyundai Ion. Okay na okay yung mga ka-best friend. At maganda rin ito long distance mga best friend, gawa ng hindi malikot yung manobela niya. So basta ipa-align lang ng maayos. So ano pa sa
Change oil, ang mga gastos dito, change oil nasa 3-4 lang. Napakatipid. Ang langis kasi nito medyo mura lang eh. Kaya ano, okay na okay. So yung kasing laki nitong Ion, para siyang Mirage na ano, GLS. Yung ano, yung maliit lang na Mirage, yung parang Ion din kaliit. Yun, magkasing laki talaga sila. At napakatipid sa gas. Matipid si Ion, matipid din si Mirage GLS. Yun ang kagandaan. Sorry. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa Diversion Road, Tuguegarao. Ayun, traffic pala dito. Mag-shortcut na lang tayo guys. Try natin. Ayun, okay pa. So, medyo ano lang siya. Ang nahalata ko dito sa puwersa. Kung naka-under yung aircon and then may karga ka na, kunyari, 3 sa likod, 1 sa harap. Pari may karga ka na 4. Medyo low power yung kanyang engine. So, kailangan mo siya apakan ng gusto yung gas para umakyat yung RPM niya and makausad ang primera. So, unlike dun sa ibang ibang 4 wheels na pag binitawan mo yung clutch, kahit di ka na umapak ng gas, umuusad siya. No? Katulad ng Vios. Si Vios, kahit bitawan mo ng konti yung clutch niya, huwag ka na mag-gas. Umuusad siya ng konti-unti. So, low power. Kasi yung 600cc lang naman kasi ito. 800 pa cc. Kaya maliit lang yung makina. So, tanong, worth it pa ba si Ion ngayong 2025 na gamitin? Siyempre naman mga ka-best friend. Talagang okay na okay pa ito. Marami pang pyesa. At matipid, di ba? Ganda rin to si Ion kasi gawa ng ganda yung suspension niya. Pag may karga ka, hindi ganong matagtag. Talagang smooth lang yung takbo. Pagka kunyari may mga area na masisikip, yan, madali lang siya ilusot, madali lang iliko. Ang pinoproblema ko lang dito, plaka. Yung plaka kasi nito mga best friend ay hindi pa na-i-release ng LTO. Kaya pagka may mga LTO, paparahin ka talaga nila. Yun nga lang, abala lang kasi yung temporary plate na nakakabit dito sa sa Ion. Lalo pag sa EDSA ka, paparahin ka ng mga MMDA pagka yung plaka mo, mga ganito, temporary. Kailangan mo talaga kumuha ng certification galing sa LTO na pinapayagan niya gumamit ng temporary plate. Nakailang para na ako dito, karami na. Walang plate number. Dapat nga binibilis-bilisan ng LTO yung pag-release ng plate number para hindi maabala yung sasakyan o kami man. Marami na rin nagre-reklamo patungkol dito sa LTO tungkol sa plaka na hindi pa na-release. Yun lang talaga ang pinoproblema ko dito, yung plate number. Masyadong abala, paparahin ka ng LTO. Buti sana kung pag pinara ka ay yung violation mo lang. Okay guys, papakita ko sa inyo ito guys. Ito yung rotonda. Yun o. Rotonda dito sa Tuguegarao. Ngayon lang sunrise ngayon Sana walang LTO. Ay, wala. Kasi pag may LTO, paparahin tayo guys ng LTO dito sa Robinson. Wala ka tayong plate number na
nakakabit dito sa ano, sa iyon. Wala tayong yung mismong galing sa LTO na plate number. So nakakainis, no? Kasi nga nagbabayad ka naman ng maayos, tapos wala pang plaka, tapos may perwisyoin ka pa, paparahin ka pa. Talagang ano, inaabala ka talaga, aabalahin ka. Okay guys, pauwi na tayo. sorry, naupo tayo ngayon. Continue tayo sa ating topic kanina. Para dito tayo ngayon sa Victory Liner. May ginawa tayo dito guys. Daming ano ngayon, rush hour kasi ngayon, daming sasakyan. Gusto ko dito kay Hyundai Ion, ano malambot yung steering wheel niya, manubela, and yung panel, napakasimple lang pero talagang makikita mo talagang premium yung design nitong kanyang panel. So okay na okay ito mga best friend si Ion. Ang kanyang fuel gauge, very accuracy, maganda yung accurate niya. Hindi ko lang sure itong kanyang temperature gauge. Yung temperature gauge niya, simula dati, ganito talaga yung level niya, number 3 lang or level 3 lang yung gauge niya. Hindi tumataas. Nag-i-steady lang siya sa 3. So ganito talaga siguro yung gauge niya. Yung coolant nito kulay green, yung kanyang coolant, kaya walang problema maghanap ng coolant. Maraming coolant na green na pwede dito. Smooth yung kanyang yung kanyang shifter, yung gear shifter niya, napakalambot. Malambot din yung kanyang clutch pedal, ganda. Smooth yung kanyang clutch pedal, kaya kahit mahina ka man dumain ng clutch ay kayang-kaya mo pa rin to. Napakahina, napakalambot niya ay idiin. Malambot din siya i-shift yung gear shifter niya. Si Hyundai Ion, wala siyang touchscreen. Dati lang to, alam niyo yung parang sinauna na audio amplifier, parang ganun, stereo. Yung hindi siya touchscreen, pero nung nakuha namin to, pwede pala siyang lagyan ng di touchscreen na audio amplifier. Kasya naman siya dito sa sa butas ng pinagtanggalan ng unang stereo. Yung wiper nito original pa ata Hindi pa kami nakapalit ng wiper. So goods na goods pa yung kanyang wiper. Pagka ini-wipe mo yung ulan, talagang walang natitira na patak. Talagang simot yung tubig ulan sa windshield. Rush hour kasi ngayon, matraffic dito sa Tuguegarao.
very smooth. Wala kang mararamdamang ganun sa iyon. Pagka binitawan mo yung clutch niya, talagang smooth ka lang niya i-release. Ito lang, kunyari, nakahinto tayo. Kunyari, stoplight. Then, iuusad mo siya. Medyo, dun siya medyo mahina. Pagkakargado tayo. Low power ba kung tawagin? Need mo siya na bigyan ng gas, na counting gas lang. Para lang umusad-usad. Pero okay na rin itong mga best friend. Yung malaw, walang LTO dito ngayon. Sa tapat ng SM Tuguegarao. Kasi dati dito sila nag-aabang itong area na to dito. So pagka dadaan tayo dito, paparahin talaga tayo. Kasi hindi nila tinatandaan yung sasakyan natin. Marami kasing iyon dito. Kaya nga lang iba may plaka na, tayo lang talaga yung walang plaka. Abala mga ka-best friend. So pag gumaliwa tayo dito, papuntang sentro ng Tuguegarao. Pag dumiretso tayo, papuntang Bunton Bridge. Yan, pag kumanan tayo dito, papunta ng Solana Bridge. Solana. Via Solana Bridge, no? Maraming rota dito na pwede daanan. Dahil sa liit ni Hyundai Ion, pagka malaking driver yung magdadrive nito guys, ay yung ulo pwedeng sumabit dito sa taas, no? Kunyari mga 6-footer siya, may possibility na yung ulo niya ay aabot sa ceiling. So babangga yung ulo niya. So mas maganda passenger na lang muna yung driver na ganun kataas. Tayo kasi 5-footer lang, okay lang naman. May kulang isang dangkal pa yung ulo natin sa pagitan ng ceiling. Yan, kaliwa na tayo dito guys. Yan, sa mga hindi pa guys nakasubscribe dyan, baka naman pwede naman guys mag-subscribe sa ating channel. At syempre, pakiclick lang din po ng notification bell sa baba. Click nyo po yung bell and click nyo po yung all para update kayo sa ating mga vlog, no? Uy, nangyari kay kuya. Double parking kasi dito hirap tuloy yung musad. Ayan, wala na, barado na tayo dito. May bumarada kasi dito na Rosco. Dapat yung mga daan ngayon piniclearing ng siya bala masyado yung kaparada sa gilid. Tulad yan rush hour. O syempre may mga estudyante ka na ihatid, yung mga pasok. Malilate yun pagka may mga obstruction sa daan. Okay guys,
hanggang dito na lang yung ating vlog sa araw na ito. For me, si Hyundai Ion ay the best. At pwede pa kahit sa taong 2030. Kahit mag-upgrade pa ng FI na yan. Okay pa rin to si Hyundai Ion. Kasi malay natin balang araw talagang maging electronic na yung sasakyan, magiging electric na talaga lahat. So, syempre itong mga gasoline na luma, pwede itong ma-phase out. Yan, thank you guys, nandito na tayo. Thank you for watching mga ka-best friend.